Good afternoon. We are in the church meeting and alas 4 na. So nag-overtime kami because of the distractions. You know, if you are on flight, may mga turbulence gid. Siguro until there is sa lupa, dito sa lupa hanggang sa langit talagang saksakan ang dami na talaga ng mga demons, kaya turbulence dito, turbulence doon. But thank God, ang solution is to ano ang solution? Paspasan mo ang dagdagan mo ang iyong power. Para yung turbulence ma-overpass mo. Okay? So, I believe the church meeting is a meeting of all believers. Dahil church tayo, temple tayo. Ngayon, always challenge ito na bawat isa sa inyo, taglish tayo, bawat isa sa inyo may grupo na, kahit isa o dalawa na inalagaan mo, you become a mentor because you are a church. Church is the one who provides. Kasi create ng Lord ang church for provision. When people who doesn't know God, in poverty, in the darkness, they will go to church, their life will never be the same again, just like me. Kaya marami tayong mga evidences that the church is God-given school and hospital. He promised to be there to meet you. So how come yung iba sa inyo wala pa ring church hanggang ngayon? Or grupo. Kasi ang church ay hindi building, grupo na may anointing. Anuhin mo yung church na wala ng mga anointing, anong gawin mo dun? Let's go, anointing church, anointed tayo ngayon. Luke 4:18. Ito po ang purpose ng Lord para maklaro na kung totoong church tayo, we are serving, right? Hindi tayo kumakanta lang sa apat na sulok ng building at magbigay ng kung ano, tapos na uwi na. No, the church is defined doon sa kay Jesus Christ. Upon this revelation, I will build my church. Jesus is the one building the church. Ako na-built ako through Jesus, the Word. Na-built ka rin. Now, one bricks, ako, ikaw, magkaroon tayo ng fellowship or relationship, ang tawag sa fellowship. Then, para tayong bricks na cemented by the love of God at tayo ay bubuo ng pamilya. Ito yung tinatawag nating church, the body of Christ. Siyempre, pag body of Christ ka, ikaw ay connected to the head, the mastermind of the church. Siya yung may programa, siya yung may plano. Who? Jesus is the head. By the way, happy birthday to Ate Loretta C. Kahit anong mangyari, VCF yan. No? Hindi naman ibig sabihin na hindi kayo nagsisimba dito o hindi kayo nagpapakita dito, hindi kayo connected sa Holy Spirit. And you are founded in the Word, which is righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Kahit meron man tayong ginagawang hindi ayon sa Kanya, the Holy Spirit still remains in you. Kaya kapag ikaw ay tumawag sa pangalang Jesus na tinanggap mo, everything will be ibabalik ng Lord lahat yung ninakaw ng demonyo or maybe because of your wrong decisions. But God is a God of reconciliation. He will reconcile everything na nawasak or maybe nagkaroon ka ng yung mga decision na hindi ayon sa Kanya. You will get right kapag nananangin ka sa Diyos na buhay. Yan ang trabaho niya. Again, trabaho. Work means developing. Church is growing dahil ito ay buhay. Ang head niya kasi buhay, ever-living God. So, kapag ever-living God, ibig sabihin may growth. Since 1998, nakita po natin na nag-grow talaga itong ministry ito. No one can stop. Kahit maraming chismis, maraming mga distraction, mga distractor inside and outside the ministry, hindi pa rin natinag ang DCF.
it shows lang na AIDS cannot prevail. It shows lang na the God who can sustain, who can defend, and who is the source is in this ministry. Yeah, you have to be observant. Ano ba yung church mo? Ano ba yung grupo mo? May nakikita ka bang pagbabago? May nakikita ka bang healing? Well and good. Kapag may nakita kang ganyan sa grupo mo na nagwo-worship sa Panginoon, ibig sabihin nandyan ang Diyos. And you should be confident na ang Diyos na sinasamba nyo is the God of change, is the Creator. Wala nang iba. Kasi ang Diyos na nagbibigay ng pagbabago ay may growth, ibig sabihin siya ay buhay, at siya yung beginning and end. So hindi ka mawawala kasi siya yung beginning, siya din yung end. As you along sail, you're sailing with the way, the truth, and the life. Maabot mo talaga yung end, nakasama mo siya. Yung beginner, siya yung kasama mo sa end. So siya yung consistent. So, kapag hindi tayo revealed, revelation is a reward coming from the Father above. Kasi ang Father ang nagsabi kay Peter kung sino si Jesus. Remember, tinanong niya si Jesus, who do you think I am? Marami, some, you are the Elijah, you are one of the prophets, yung iba nagsabi. Pero si Peter nagsabi ng, you are the Christ. Direkta na sinabi. So sabi ni Jesus, alam ko, walang nakakaalam kung sino ako. Pero bakit mo alam, Peter? It must be my Father who revealed to you. Straight. Kaya nga, yung revelation ay binibigay ng Diyos sa taong naniniwala sa Kanya. If you're a believer, God is going to give you revelation. And upon the revelation of the Father through you, then you are confirmed na you are the church, the body of Christ. Kaya nga po, pag tayo ay napasama dito sa believers na may ganito, na may anointing, makikita mo yung resulta. Tulad ni John Lord. Diba? John Lord. Bakit kasi John Lord ang pangalan, ha? Onyarto gani. Alam ko. So, nung nagbalik siya, saan siya pumunta? Bumalik siya sa putik. Kasi nalinisan na yan sana, nadadala sa mga chismis. So, yon, sample lang yan siya. Marami dito ganon. Siyempre, pag nakinig ka sa labas, wala naman ikaw reason na bakit hindi ka na dyan sa grupo na yan, samantalang nakita mo naman, nagbago ka, tinulungan ka, lahat-lahat. Pero here comes na, may pumunta lang na gossiper or demon. Sumama ka na. And you forgot everything na yung ginawa ng Jesus sa'yo sa ministry ito. So that is the work. Dito natin i-apply yung salita ng Diyos na the devourer or Satan who is the stealer. Hindi siya magnanakaw ng pera mo. Hindi niya naman pwedeng nakawin yan kasi espiritu siya. Hindi niya makakal yung pera mo. At yung taong magnanasa, yun ang ginamit niya. Wala namang pakinabang si Satan sa ninakaw na pera. Ang pakinabang niya is yung huwag ka lang mag-obey kay Lord. Success siya. Pag kinuha ka niya sa grupo na alam mong may ebidensya, how come na tumagal ka dito kung wala ka nakitang pagbabago or benefits? Bakit ka tumagal? But suddenly, lumabas ka simply because meron ka pang carnality, sinusunod mo yung uso, maybe may decision ka na para sa iyo. So, hindi, na-stop yung growth mo. Don't tell me, nag-grow ka na parang tanim ba. Kinuha ka, ilagay ka sa isang another paso na wala man lang ano. So, okay lang kung yung
tinransplant sa iyo, magandang soil. Ang pangit, galing ka sa magandang soil kasi may effect. I-transfer ka sa mabuhangin. Totally dead. Okay? So, nagpapasalamat tayo sa revelation. Basahin natin, Luke 4:18. Luke 4:18. Yes. Spirit of the Lord is on me, because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, and to proclaim the year of the Lord. Amen. Kapag sabi ka amen kung ginawa mo, do not say amen na parang expression. Amen sapagkat did I proclaim the good year of the Lord's favor? Yes. I proclaim it to you. Proclaim means declare it to you. And what is the result? God turn your life upside down. Signs and wonders is one of the evidence na yung Luke 4:18 ay nasa iyo. Pag ang church wala ang ganyan, ibig sabihin hindi yan church ni Jesus. Church yan ng tao. Pag church ni Jesus yan, it should have healing, setting free sa mga na-oppress, katulad ng bakla, pinakawalan natin. Pinakawalan natin sa benda. Tumboy. Yung bisexual na set free. Kailangan meron tayong proof. Kaya yung testimony nakakatulong na mag-identify sa isang church. Doon mo ma-identify na ito ay anointed sa pamagitan ng mga testigo. Like you, nagtitestify ka. Si Tintin nagtitestify, it used to be na di lang siya, marami ang na set free sa bisexual. Narami ang na-set free sa mga sa poverty, katulad ni Jocelyn at saka ni Rachel. Sila ay na-set free sa ganun. So it means to say, Luke 4:18 is found in VCF. That's why I'm so proud. Dahil hindi naman ito sabi-sabi. Talagang nakikita natin. At nakita natin dito, at my age, syempre kung mag-sample man ako, dapat sarili ko ang una. Hindi ka makapagturo pag wala ka. You cannot give without. Yung maibigay mo lang is yung kung meron ka. Yung meron ka, yun lang ang kaya mong ibigay. Otherwise, nagiging plastic ka, hindi ka makatagal kapag hindi ka, wala ka na, bigay ka pa na bigay. Matumba ka. But because God is my source, siya yung source ko eh. Source ko ng kaalaman, number 1 yun. Kaya bakit hindi ako naubusan ng nalalaman? It's all because of the all-knowing God. Source siya ng strength ko. Bakit araw-araw, halos araw-araw na ako nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi yan. Never non-stop. Wala ba yan si Pastora bahay na nililinisan? Meron. Wala siya kasing anak? Meron. Marami akong anak. Wala ba siyang asawa? Meron. So in terms of responsibility, dito mo makita yung anointing is the enabling power for you to do the job beyond natural. Kaya ang tao sa iyo, nagiging superwoman ka, supernatural ka because of this anointing, yung Luke 4:18. The Spirit of the Lord is upon me. So klaro po na ang Diyos natin ay the Holy Spirit. Anong pangalan niya? Jesus. He is the Father, He is the Son. The function of the Father, the Son, and the Holy Spirit is in Him. All things are in Him. Kaya pag sinabi mong Jesus Christ, nandiyan yung Father, function ng Father is love. Function ng the Son is giving you direction through His Word. And the function of the Holy Spirit is to implement the instruction of God. And what makes you a son or a daughter of God is all because of your obedience.
Obedient people to the Word of God are called sons and daughters. Asan yan? Kapag ikaw ay led ng Holy Spirit. So first, you have to know the Holy Spirit. Yan. As many as Romans 8:14. Okay, basahin natin. Romans 8:14. Yun nga, memorize mo naman. Ang problema lang si devil, makamemorize din. Problema lang you cannot obey. Tandaan nyo, obedience is the key. Kapag yung minsahero ba yan or whatsoever, hanggat hindi siya makaka-obey sa word, they do not belong to God. Pwede siyang sumasama sa pastor, dikit sa pastor, whatsoever yung ginagawa niyo dito, di yan guarantee. Kaya ina-announce ko, hindi guarantee yan ha. Office yan, so, hindi guarantee yan. Ang guaranteed talaga yung deposit guarantee na Holy Spirit. Makikita mo sa tao na may anak siya ng Diyos. Basahin natin. Romans 8:14, For those who are led by the Spirit of God are the children of God. Yes, led means inahatid o dinadala. Dinadala ng Holy Spirit. Iba yung led na nililid ka this way, this way. LED is yung, ulit-ulit ko yung sinasabi, dinadala. Yung swimming pool, pag wala, kulang ng tubig, you cannot swim. Pero pag puno ng tubig yung swimming pool, yung tubig ang magdadala sa iyo, makaka-floating ka. And if you just relax and surrender, dadaling ka niya kung saan pupunta ang tubig. Not unless i-guide mo. Pero kapag nag-floating ka, inalaw mo yung Holy Spirit, kaya kang kargahin ng Holy Spirit at dalhin ka saan? Sa Word. Palakpak. Kaya, pag tunay tayong anak ng Diyos, surrender is the name. Yan ang ating lifestyle, yung ating spirit, total surrender sa spirit ng Diyos. Ibig sabihin, may tiwala ka. Ako po ay naging pastor for 28 long years. Kung wala siguro tiwala ang Diyos sa akin, natural, walang taong magtitiwala sa akin. I could not survive. In fact, I did survive, not only survive, but thrive. In other words, tuloy-tuloy lang, thriving, tuloy-tuloy lang. So, walang kahinaan, walang poverty or lack of this, lack of that na makakapigil sa akin because I am led by the Holy Spirit. So, kailangan marunong tayong mag-observe para hindi tayo ma-scam at marunong tayong mag-obey. Obedience kasi hindi kaya ni Satan. Yes. Hindi kaya ni Satanas mag-obey. Kaya yun ang number 1 na demarcation line niya. Alright? So, naintindihan ba natin? So, ang church is your kingdom living. Pinapatanggal ng Lord sa iyo ang mga kaibigan mo dati na hindi mo kasama sa faith. Pag faith people, lahat ng mga believers i-gather at yun ay gagawa kayo ng family. Hindi yung sosyalan lang or just so na matawag na may grupo ka. The intention of God for you is to have a spiritual family kasi hindi ka lalago kung wala kang pamilya. Yes. That's why family matters most. Pag wala kang pamilya, you live your own, you'll never grow. You will surely die. Pero kapag ikaw ay may pamilya, no matter what, promise ng Lord, sa pamilya niya nilagay ang kanyang power. Okay? So, Luke 10:19. Again, will I give you, John 1:12 muna, will I give you the power to become my children? Napakadali pong i-memorize yan, pero ang tanong, children ba tayo ng Diyos? Kasi kung anak tayo ng Diyos, di ba, sumusunod tayo sa ating tatay. And you act like your father, just like Jesus said na, I just do whatever I see my father is doing.
Wala siyang ginagawa labas sa ginagawa ng tatay niya. So tayo naman, ang tatay natin, syempre si Jesus, di ba? Kasi siya yung tinanggap natin, seed. And then si Jesus, which is the Word of God, ay ipinunla yung Word sa atin. And then the God who is Christ, the Holy Spirit, which is the Father of Jesus, is your DNA. Kaya tayo na born again. Sa pamagitan ng pagtanggap, di ba? God so loved you that He gave you His Son, and whoever believes. Believes means pagtanggap, ni-receive mo ang Word. Anong gagawin mo pag na-receive mo ang Word? You follow the instruction because the Word carries instruction, right? So, when you follow instruction from step 1 to down to the step where you're in, then surely, ikaw ay nakasunod na sa Diyos. Ang sabi niya, if you obey me, I will bless you. So, ang tawag sa iyo is the blessed one. Binless ka ng Lord kasi nag-obey ka. Subukan mong magtanggap. Ang dami dito, tumanggap kay Jesus, hindi man nagka-obey. Tingnan mo, they will not, inherit the inheritance. Ano ba yung inheritance? Ng Jesus. Lahat ng meron siya, healing, deliverance, good living. Oo. Lahat ng kay Jesus ma-inherit mo. Why? Because you follow the Word. The Word is Jesus. You enjoy the world of the Word of God. The Word of God created the whole world, right? So now that you have the Word, you can also create your own world. So pinili natin yung salita ng Diyos, natural yung salita ng Diyos ang magiging world natin. So now, syempre, anong kailangan dun sa world na yan? Same. Pareho ang ating iniisip, pareho ang ating sinusunod, pareho ang Diyos natin, one Lord, one faith in the Lord Jesus Christ, one God, one baptism or teaching, one doctrine, isa lang. Then we become one family of God. Sa pamilya, natural, pagbago ka pa lang, pag baby ka pa lang, marami kang pagdaanan na disiplina. Kaya nga kanina, we study about the book of Hebrews 12 and then 13. Yung to 13 ay nagsasabi, this is the way, after the discipline, kung nagpadisiplina ka, ito yung gagawin mo para ikaw ay matawag na anak ng Diyos. Padisiplina ka, then you submit. Pwede ka magpadisiplina, hindi ka naman mag-submit. Pag napadisiplina ka, ang sunod niyan, you submit to whatever the instruction given to you. How to please God is for you to be holy. And the reason na ikaw ay dinisiplina because para magkaroon ka ng pagkakaiba sa dati mong life. So easy to present the good gospel. The good gospel of the Lord Jesus Christ is what? Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Napakadali po. Ito ay pinagharian ng Diyos, ng hari. Pinagharian means minamanage niya. Dati, ang buhay mo, walang manager kundi si Satanas. So, nag-change ka ng management or principle. Tulad ko, I decided to follow the principle of God. So, anong nakuha ko sa principle ng Lord? Righteousness, His righteousness. At napag-aralan natin na ang righteousness ay regalo. Regalo sa gustong, nag-accept sa Kanya as Lord and Savior. And we found out na ito ay breastplate of your salvation na can cover you against Satan's attack. Yung righteousness, breastplate of righteousness, which is Jesus. Para ba siya yung yung attorney na may kaso ka, kasalanan tayo, siya yung marap sa judge. That is righteousness. That's why we can say that I am the righteousness of
Jesus because He has given me His righteousness, because I believe in Him. As long as you believe the Lord, His righteousness is in you. And no one can touch you because the breastplate or the defense of God is upon you when you believe in the Lord Jesus Christ. That's what we get. Kaya marami po tayong mapag-aralan, ma-discover, ma-explore. Explore natin, wow, ito pala yung kaharian ng Diyos. Wow, righteousness, wow, peace. Pag may righteousness ka pala, may peace ka beyond your understanding. Hindi ka pala makakuha ng peace kapag wala ka sa righteousness. Ang righteousness si Jesus. And it will produce peace beyond understanding. And after peace, having peace in your mind, quietness, then joy, kasi ang peace ay you will be led into the green pastures. If prosper ka, then eventually, the fullness of joy in the Holy Spirit is yours to become a kingdom living citizen. So hindi ka na mag-struggle dahil may nag-struggle na sa'yo. He died on the cross, it explains everything. Kaya nga, enjoy tayo sa church natin dahil sumusunod tayo sa principle ng head. Amen? So now, we are directed by the Lord to have our attendance list na i-work out natin. Meron tayong 30 katao na i-serve natin in every churches. If we go beyond, that's better. Kasi ibig sabihin, ang anointing mo is, kayang-kaya ng anointing mo yung 45, 50, 100 people. Sa home churches natin, we are expected to have 100 natural na yan. Sa main natin, 200. Ang regular na kumakain talaga. Hindi yung visitors. Kumakain. So, syempre, hindi natin makita ang visible dito dahil ang iba nasa labas. But, ako, ang pastor, alam ko kung sino ang kumakain through me. So, sa 200 na kumakain, kahit nasabihin mo ang viewers mo nasa 20,000 or 1 million, pero yung kumakain dyan, 200 people, magandang percentage yan because God is looking at the power of faith na kaya niyang upside down change. And you maging matatag ang church na yan, yung grupo natin, nandun yung naglilay hands na ang lahat because kumakain ka nga Kapag ikaw ay body of Christ, talagang naglilay hands ka, nagpa-prophesy ka. Kung anong ginagawa ni Pastora, ginagawa mo rin kasi body of Christ ako. Connected to the head. So anong meron tayo? Power and authority. Ito yung pagkaiba natin sa ibang mga religious people. The evidence of signs and wonders is the evidence na tayo ay the body, the real body of Christ. Hindi yung tawagin mo yung sarili mo, body ka, puno ka naman ng sakit. Kaya yung body ni Kristo, makita mo, hindi man siya perfect, pinaprocess siya, makikita mo na halos wala dito may sakit. Kasi ang intention ng Lord, ikaw ang mag-lay hands. Paano ka mag-lay hands kung ikaw puno ng sakit? Naintindihan ba natin? Maraming mga Kristiyano, rebelde sila, nananatili sila sa sakit because that is their choice. God's promise is that when you obey me, sabi niya, if you worship me, ipalayo ko kayo sa sakit. And God is a God of promise. It shows lang na hindi ka nag-obey. It shows lang na hindi ka nag-worship sa Kanya in spirit and in truth. Kasi hindi pwedeng magkamali si Lord. Sinabi niya, if you worship me in spirit and in truth, I will give you everything you need. Yes. And you will be away from sickness. Amen. You say amen because
nangyari sa'yo, right? Kaya wag kayo mag-amen, lalo madagdagan yung mga sakit ninyo. Amen kayo ng amen, pero hindi naman kayo sumusunod. Remember, Satan cannot obey God. Kapag ang Kristiyano hindi niya kayang mag-obey, he belongs to his father of lie. But if you belong to the father of truth, the truth will set you free from any entanglement of the devil. Talagang separate ka. Then people will see you na you are bearing the glory of God, you are bearing the promises. Makikita sa iyo yung promise. Walang sinabing perfect ka dyan, pero meron kang evidence na you are benefiting the promise. Ang tawag ng Lord, kung siya yung promise keeper, you are the promise, you are the promised person. Amen. Pinangnakuan ka ng Diyos, ang Diyos na nagkikip ng promise niya sa mga taong nagbibilib sa Kanya. So Tagalog po yan. And I believe, dito pa lang ma-enjoy na natin yung kingdom living kasi ginagamit po natin na principle, sinishare natin na naging totoo ang principle ng kingdom of God sa atin. Government ng Diyos. Kung ginugobyernohan ka ng Diyos, yung mukha mo masaya. Hindi yung kailangan ka pang sabihin, hindi ka nakangiti. Abay, natural yun kapag kingdom living ka, lagang hindi naman lagi kang nakangiti. Ibig sabihin, malaman mo naman yung tao na karga niya lahat ng burden sa buong mundo. Kasi ang anak ng Diyos laging pinapasa yung burden sa taas. Tayo yung channel. Kaya nga, 30 people, lahat ng burdens nila, i-carry nyo yan. Through your faith. Lord, ano man ang kabigatan ni Kwan and so, 30 sila, I'm lifting them up to you morning, noon, and night. Yun ang ginagawa mo. Wasan ang bigat dyan. Nabibigatan ka lang kasi hindi mo na-lift up. Trabaho mo yan. Morning, noon, and night. Na kasama mo na sila sa iyong pangarap na pupunta ng langit. Kaya sa sobrang dami ng tao, binibigyan tayo ng assignment ng Lord. But all throughout, tayo ay katawan na kapag tayo ay pinagtagpi-tagpi, then truly we are the big universal church of Jesus Christ all over the world. By the way, congratulations again sa ating IGP. Alam nyo, kung di man kayo naka-attend, mag-pray lang kayo. Sa outside naman, nagpapadala sila ng kanilang like idea, salamat talaga. Also, those si Happy Hotel, ang laki din ng kanilang, ni Valerie, to make this work of Jesus success. Sana hindi kayo manatiling nakatingin lang. Be a part of it dahil bawat parte na nakitake part ka sa trabaho ni Jesus, meron ka ring dividends. Yun ang business principle. Meron ka ring part. Kaya nga, hindi tayo tinatawag ng Lord na slave. No, we are His partners. You are a friend of God and He is your partner in life. So, pag nakipag-partner tayo sa trabaho niya, which is Matthew 28:18-20, go and make disciple. Kung disciple ka, learner ka, follower ka, katulad ko, I go and make disciples. So God will teach you how to make disciples. I make you God's disciple, hindi yung disciple ko. Ginagamit ako ng Lord, pero actually lahat tayo ay disciple niya. Student niya. Yung salita niya ay ating pinag-aaralan, dahil ito naman ang reality. Nag-aaral ka ng mathematics, hindi naman yan buhay. Yung buhay ang pinag-aaralan natin, how we handle the life that God has given unto us so that we can have victory and walang goal ang Diyos is for you to be happy. Kaya lagi kong sinasabi, kung hindi kayo happy sa BCF, you can go. Hindi pa ako nag-hold ng mga dito. Kung you think na hindi ito para sa inyo, hindi naman kasalanan, umalis. Alis kayo. Pero be polite naman na magsabi, Pastor, kahit naman ano pa ang sasabihin namin, itong church na to ay talagang tumulong sa amin. Pasalamat lang, ganun lang. Walang mag-hold sa inyo dahil hindi ito under the law.
And if you think na nililid kayo ng Lord sa ibang ministry, kailangan merong signs. Hindi yung dito, wala kang sakit, umalis ka lang, puno ka na ng sakit. Okay, nasa iyo yun. It's your choice. But I tell you, ang pinunta ni Jesus is healing. Kung body of Christ dyan ni Jesus ang inyong sinasamahan, you're growing, at saka hindi kayo nagsasalita ng negative sa church na pinagmulan nyo. Ako narinig niyo ba akong nagsasalita ako against sa church ko noon? Wala. Talagang nilid ako dito ng Lord, I bless them, so they bless me. Yung AG, kasi dyan din ako noon galing nung nandito pa ako. And I went to Korea. Talagang I announced and asked the blessing of Pastor Panagiton to bless me because God had called me to a ministry. Hindi ibig sabihin na meron kang wala akong grudge sa dati kong church. They are so blessed with me because I blessed them. At wala akong pastor na kinalaban. Dahil naintindihan ko that pastors, hindi naman tayo the same, but God had called you to do a service. Ang kinakalaban ko lang yung ginagawa mo. Kung pastor ka naman na bakla, talagang kalabanin ko yung pagkabakla mo, yung spirit mo. Kasi mamaya sabihin ng Lord, talagang amenable kang bakla ang aking servant, ha? Patunayan ko naman kay Lord na I stand for righteousness. But I love you. Habang buhay ako, makikita mo ako na sinasaway kita sa ginagawa mo. Maybe balang araw, darating din ang panahon. Pagdating ng panahon, sasabihin mo tama si Pastora dahil nasa Bible naman po, hindi naman ako nagsasalita na wala sa salita ng Diyos. It is authorized in righteousness, the Bible, the scripture. So, hindi kita kalaban kung nasaktan ka man dahil gusto ng Diyos na umalis ka dyan. You go right. Maging matuwid ka. Huwag kang tiko. Huwag kang liko. Because God loves you. He wanted you to receive. Kasi pag straight ka, you will receive the blessing of God. May God bless you. Church meeting po ito. And yun nga instruction ko dito, ay meron tayong attendance list kasi bawat pangalan, pinagpipray po natin yan. At bawat pagbibigay ninyo, your love offering, ay talagang ito ay we consider na dugo. Dugo. Because money is sweat and blood ang tinatawag natin, di ba? Nag-work tayo or nag-job tayo to earn money. So money is your sweat and blood. And if you put your sweat and blood dito sa salita ng Diyos, the blood of Jesus and your blood will be connected. And you'll be healed. Because the blood of Jesus is perfect. Yung atin hindi. So if you give your love to God, naintindihan na natin, na nag-graduate na tayo sa tithes, love na. Yung love mo sa Panginoon is because He loves you first. So nag-inlabanay kayo ng God mo at ikaw. So finally, God will love you more. At syempre, ang Diyos pag nag-love, sobrang laki. Ang love mo ganito lang. Yung love niya sobrang laki. In terms of money, maliit yung binigay mo, malaki yung kanyang ibibigay sa'yo balik. God bless you. I love you. Thank God for God's revelation. So we may continue and consistently we are growing and we should be happy. Talagang may saway. Hindi naman pwedeng hindi ka sawayin. How could you be joyful kung lagi na lang may distraction on the way? Kaya nga tayo po ay nagpapadisiplina according to the book of Hebrews 12. Please read 12 and 13 for all churches so that makita mo, ito pala yung way papunta sa joyful living in the kingdom living. God bless you more.